Eternal Kingdom, isa sa 5 bawal na lugar, tinatawag na Quezon Canyon. Isang lokasyon na may hindi mabilang na mga cave na may level 160 na monsters. Sinasabi ni Greed na maraming beses na daw siya namatay para sa quest ni Asher dyan. Masyadong mahina pa daw siya sa kanyang kasalukuyang level. Pero wala daw siyang oras magpa-level up dahil kailangan niyang kumita. Upang mabayaran ang mga kabundok niya mga utang, wala daw siyang choice. Kundi gumawa ng mga item, kailangan niya daw gumawa ng mga item para tumugma ang characteristics ng Quezon Canyon. Hindi niya kailangan mag-alala sa stamina, sa kabila ng mga magaspang na lupa, makaka-recover daw siya sa pamamagitan ng stamina stat niya. Yung mga level 160 monsters ang kanyang problema, mananatiling nagtatago sila sa kanilang mga kuweba at pumupunta sa mga nagdaraang adventurer. Kailangan niya daw ng isang sandata na parehong rank sa Sword of Self-Transcendence at least. Sumisigaw kakaisip at sinasabi na paano daw siya makakagawa ng ibang masterpiece na ganyan. Mag-isip, walang paraan, isipin mabuti. Napansin niya ang mga langgam na dumaraan, at iniwasan nila ang ugat ng puno sa kanilang harapan. Napaisip ito na hindi niya kailangan labanan ang mga ito. Subukan niya daw na iwasan sila nang hindi lumalaban. Gagamit daw siya ng katulad ng invisibility cloak. Punta tayo sa smithy at sinasabi ni Khan na mga materyales para sa stealth items. Ano daw ang gagawin niya sa Silver Dragon Scales? Napasagot naman si Greed na Silver Dragon, tama, species sila ng mga dragons na nabubuhay sa ngayong. Meron silang protective coloration ang kanilang mga scales para makatago sa mga mata ng mga tao. Perpekto yan para sa stealth equipment. Sinasabi ni Greed na invisible sila at bahagi ng pinakamalakas na species ng mga monster. Paano niya makukuha ang mga scales? Sinasabi ni Khan na sigurado daw siya na hindi maaamoy ng mga tao ang mga scales ng dragon in the first place. Sumagot naman si Greed na dapat sinabi niya daw muna. Sinasabi ni Khan na sa mga stealth equipments, ang pinakasikat na item ay ang invisibility cloak na ginawa ni Kruger. Siya ay isang legendary tailor na active 200 years na. Batid ni Greed na isang tailor, Kruger, sinasabi ni Khan na may iba pang mga material na maaari niya gamitin para sa mga stealth items. Sylphid scales, ang mga scales ng maliit na air fairies. May protective coloration din yun. Mahirap kumuha ng mga dragon scales katulad ng mga uri ng auras. Pero ang sylphid scales ay manipis pero matigas at classified bilang cloth. Kaya ang paggawa ng stealth items gamit ang sylphid scales. Ang tailor ay specialty niya ito, hindi ng blacksmith. Napaisip naman si Greed at sinasabi nito na isang cloth. Tinatanong siya ng system kung ano daw ang gagawin niya. Sumagot si Greed na isang cloak, at tinatanong ulit siya ng system kung ano ang mga material ang gusto niya gamitin. Sumagot si Greed na sylphid scales. Sa isip-isip ni Greed na ang mga blacksmith ay minsan gumagamit ng leather sa paggawa ng mga items. Kung hindi daw siya makakagawa ng item na gawa sa cloth, dahil siya ay isang blacksmith, ang system ay hindi siya maabiso dahil dito. Sinasabi ng system na paki-design ang item, masaya naman sumagot si Greed na sa wakas gumana daw ito. Sige, ipapakita niya daw ang kanyang mga kasanayan ngayon. Ang simple cloak at mura pa ito, kaya dadagdagan niya daw ng hood. Teka lang daw, mukhang damit na ginagamit sa panalangin para sa mga pari katulad ng ganito. Gawin daw nila itong komportable na hooded zip-up. Mukhang mas maganda pa daw sa inaasahan niya, magiging popular daw ito, kung ito ay suot niya. O hindi, isang invisibility cloak na ito, sinasabi ng system na maaaring i-describe ang mga katangian ng item. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya pwedeng mag-overboard tulad ng ginawa niya sa failure, may perpektong itago ang iyong sarili kapag suot ang item. Sinasabi ng system na kumpleto ba, bababa ng isa ang bilang ng mga available creation slots. Sinasabi ni Greed na magpapatuloy ang proseso ng pagwawasto. Maaring magagamit ito sa panahon na ito. Sinasabi ng system na tapos na ang automatic correction. Grade, unique. Durability, 61 61st defense, 10, bilis ng paggalaw, plus 30%. Timbang, 5, isang cloak na disenyo ng isang legendary blacksmith. Inaaktibo ang stealth sa pagkakamit nito, ngunit madedetect ito kapag umatake ang isang kalaban. Tumaas ng 20% ang resistant ng hangin, mga kondisyon ng user, wala. Mga material, 20 sylphid scales, sinasabi ni Greed na nakakamangha daw ito.
Hindi lang ito simpleng item, napataas pa daw nito ang kanyang bilis at resistant sa hangin. At ang mga material ay simpleng din 20 sylphid scales. Tagumpay daw siya, sa isip-isip ni Greed na gawin daw nilang simple ang pangalan nito. Hooded zip-up sa smithy tumetawa at sinasabi ni Khan na hunting sylphids. Maliban kung ito ay elementalist, hindi niya daw makikita ng kanyang mga mata ang sylphids. Paano niya daw sila mahuhuli? Sumisigaw at umiiyak at sinasabi nito na tigilan niya na daw ang pagtawa. Bakit hindi niya daw sinabi sa kanya kanina? Nagulat naman si Khan sa ginawa ni Greed. Sa isip-isip ni Greed na baliw na daw siya, baliw na talaga siya. Gumawa daw siya ng isang item na hindi niya rin makukuha ang mga material. Sinasabi ni Khan na hayaan niya daw ito, siya na daw ang tatapes ng usapan. Pwede ka pa rin makakuha ng sylphid scales kahit hindi daw niya makita mismo. Kailangan niya lang daw mag-hunt ng frostlight orcs sa snowy north. May sixth sense sila na makadetect at mag-hunt ng sylphid scales. Gusto nila na panatilihing ang sylphid scales bilang treasure. At habang ang mga frostlight orcs ay may malaking kahinaan sa apoy, mas malakas pa rin sila, mas malaki at matalino pa sa ordinaryong orcs. Sinasabi ni Greed na kaya may paraan, at sa isip-isip nito na ang orcs ay bahagi ng pinakamahina ng mobs. Hanggat kaya niya daw lumapit at ang lamig, kaya niya daw silang matalo. Kailangan niya daw ihanda ang mga kagamitan niya. Sinasabi ni Greed na kailangan niya daw ang production method para sa armor resistant sa lamig. Sinasabi ni Khan na cold resistance, dapat gumamit daw siya ng giant brown bear leather, sa isip-isip ni Greed na mula nang nakuha niya ang sarili niyang epic hammer nung nakaraan, nakakuha daw siya ng rare equipment at least meron na daw siyang confident simula ngayon, dapat na daw siyang magsimula ngayon, kinabukasan warm giant brown bear leather armor. Durability, 200 defense, 143, great cold resistance vulnerable sa blunt attacks. Cold resistance, plus 15%, restrictions ng user, level 30 o mas mataas. Intermediate leather armor mastery, rating normal, galit na galit si Greed at sinisisi na naman ang mga operator dahil nakagawa na naman siya ng normal na item. Patay mali siya na naman si Khan alam niya kasi nagalit na naman si Greed at sinasabi nito na nakakita daw siya ng ibon na lumalangoy. At isda na lumilipad, sa isip-isip ni Greed na kahit gumamit daw siya ng top-grade materials at nag-aksaya siya ng 20 oras sa paggawa nito, tas ang magagawa niya lang ay isang katarantaduhan na normal na item lang. Ginamit niya pa daw ang epic hammer niya, tapos ang lalabas lang ay isang normal. Wala daw siyang magagawa, mag-concentrate na lang daw siya sa ibang items, hindi na daw ito mangyayari, sumisigaw at sinasabi na gawin na nating sinasabi ni Khan na dumating na ang hunting day, uulitin niya daw sabihin ito, makapangyarihan ng frostlight orcs, mag-ingat daw siya, isang kaluwagan na makumpleto ang iyong mga paghahanda. Nagustuhan daw ba niya ang kanyang mga bagong equipments, warm giant brown bear leather hat. Rating, normal, defense, 19, cold resistance, dagdag 5%. Restrictions ng user, level 130+, warm giant brown bear leather cloak. Rating, normal, defense, 22, cold resistance, plus 5%. Restrictions ng user, level 130+, warm and functional giant brown bear leather gloves. Rating, rare, defense, 50, cold resistance, plus 15%. Restrictions ng user, level 130+, great giant brown bear boots. Rating, epic, defense, 75, bilis ng paggalaw, plus 2%. Cold resistance, plus 20%, restrictions ng user, level 130+. Sa isip-isip ni Greed na isang rare at isang epic, hindi na daw masama. May lumabas na notification na isang penalty ang nag-apply dahil hindi niya daw natupad ang mga kinakailangan. Sinasabi ni Greed na medyo nakakahiya ang mga penalty. Naka-equip daw ang Giant Brown Bear Set, Defense Plus 60. Cold Resistance Plus 60%, sinasabi ni Greed na tinuruan niya daw ba siya ng sets production method. Tumetawa at sinasabi ni Khan na hindi naman daw, tinapos niya lang daw ang mga individual equipments kapag na-craft niya daw ang mga ito. Simple lang daw ito, dahil maingat niya daw pinili ang perfect proportions. Sa isip-isip ni Greed na ang mga hakbang lang ng production method. At sinunod lang niya ito, dahil daw ba siya ang descendant ni Pagma, magbebenta daw siya ng maraming set items, ngayon,
Ang kanyang magiging sandata ay ang ideal dagger, perpekto daw ang mga inihanda niya. Wala nang pagkakataon ang mga mahihinang mga mobs tulad ng orcs, sinasabi ni Greed na Old Khan. Iwan niya daw sa kanya ang smithy, aalis na daw ito. Ito ang unang hunt ni Greed kung saan siya ay naghanda ng maayos, pero ang hindi niya alam ay ang drop rate ng Sylphid Scales ay below 1%.